Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel. Ang gagawin po natin ngayon ay ayusin natin itong Yamaha XTC kasi nawala lang yung kanyang starter. Ayaw nang gumana yung starter. At ngayon ano-ano ba yung titingnan natin dito para maayos natin ito. Subukan nga natin. Ayan, ayaw gumana. Kapag pinindot mo yung post button switch dito sa kanyang starter switch ay mamamatay yung neutral light. Ayan o. Tapos ngayon titingnan natin kung anong nangyari dito sa motor ng ating customer. At bago tayo magpatuloy, sana huwag kalimutan na mag-subscribe, like and share. At pakipollow na rin yung Facebook page ko mga ka-works, Dexter Works. At saka yung YouTube channel natin, Dexter Works pa rin. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking walang kwentang channel mga ka-works. At ngayon ang gagawin natin ay ito-troubleshoot natin itong motor ng ating customer. Unang-unang titingnan natin kapag nagto-troubleshoot tayo dito ay itong starter motor assembly. Kung okay pa ba yung carbon brush niya, at malalaman natin yan sa pamamagitan ng starter relay. Kasi ang gagawin natin dito sa kanyang starter relay ay i-direct natin ito para malaman natin kung sira yung carbon brush dito sa kanyang starter motor. Panoorin nyo mga ka-works kung paano ko ito i-direct mga ka-works para malaman natin kung okay pa ba yung carbon brush. At para may direct o may rekta natin, kailangan gamitan natin ng circuit plier. Ayan, gumagana pa yung carbon brush nya, umaandar pa yung starter motor assembly. Ibig sabihin okay pa yung starter motor nya. At dahil mag-i-start yung starter motor niya kapag dinirect natin o nirerekta natin ng circuit plier yung kanyang starter relay, ibig sabihin starter relay yung may problema dito, yung nasira niya dito sa kanyang motor. At ayan, umandar na itong motor ng customer mga ka-works. Ayan, kasi dinirect natin o direkta natin gamit yung circuit plier. At ngayon subukan natin i-start. Ayan, hindi siya umaandar, ayaw mag-start at kumukurap yung neutral light. At ngayon papalitan natin tong starter relay dito sa kanyang motor. Tatanggalin lang natin to mga ka-works. Panoorin niyo at saka mamaya subukan natin to matapos nating palitan itong starter relay. Pagkatapos ko itong tanggalin at saka papalitan natin to ng bago at saka susubukan natin ito mamaya. Tatanggalin ko lang muna tong luma mga ka-works kasi sira na to mga ka-works. Kaya papalitan natin to ng bago. Yung genuine yung gusto ni sir, yung may-ari nitong motor. Yung original na starter relay, yung gusto ng may-ari, yung sa stock, yung tulad nito mga ka-works. At ang presyo ng original na starter relay ay nasa 1,000 plus. Medyo tamang-tama talaga yung presyo ng original na starter relay dito sa Yamaha XTC. At ngayon tatanggalin natin itong lumang electrical tape kasi papalitan natin to ng bagong electrical tape dito sa socket ng kanyang starter relay. At ayan, natanggal ko na yung lumang starter relay. Lagyan ko lang muna to ng bagong electrical tape, itong socket ng kanyang starter relay. Ayan, nabalutan na natin ng electrical tape yung socket. At ito na yung bagong starter relay dito sa Yamaha XTC 125. Ito po yung original na starter relay. Nasa 1,000 plus po yung presyo nito. At dito dito sa battery yung may letrang B dito sa kanyang terminal. Ilagay natin ito sa positive dito sa kulay pula na wire. Itong mayroong marking na letter B dito sa kanyang starter relay. Ibig sabihin dito ay battery terminal. Dito sa kulay pula na wire, dito sa positive terminal ng kanyang battery. At dito sa kabila mayroong nakalagay na letter M. Ibig sabihin motor or starter motor. Doon natin nilagay yung wire na patungo doon sa starter motor, doon sa kanyang positive. Higpitan ko lang muna tong nut dito, itong tornilyo niyang dito sa kanyang starter relay, itong dalawang tornilyo. Higpitan ko lang muna to mga kawan.
Ayan, mahigpit na yung dalawang nut dito sa kanyang starter relay. Ibalik ko na itong kanyang socket dito sa kanyang starter relay. Dito sa lagayan ng fuse. Saksak natin itong socket niya. Dito mga kaworks. Ito yung may marking na letter B. Dito siya galing sa battery terminal. Kinabit natin at ito yung naka-marking na letter M. Yung kulay itim na wire patungo yan sa starter motor. Saksak ko lang muna tong socket niya dito mga kaworks. Ayan, naibalik ko na yung socket. At saka nailagay ko na rin siya sa kanyang tamang lagayan. Ayan, na-organize ko na siya mga kaworks. Ngayon subukan nating paandarin itong motor ni Sir. Subukan natin yung starter kung gagana na ba, kung mag-start na ba siya. Ayaw pa rin gumana. Bakit kaya ayaw pa rin gumana itong starter niya dito sa kanyang motor? Bago naman itong kanyang relay. Ngayon ang gagawin natin dito sa kanyang battery ay tatanggalin natin to kasi pakakargahan natin itong kanyang battery kasi medyo lobat na rin. Ayan, pakakargahan lang natin to. At habang kinakargahan yung battery ng motor ni Sir ay lilinisin natin tong kanyang switch, yung push button switch dito sa kanyang starter. Tatanggalin natin ito kasi sa tingin ko kinalawang na itong kanyang push button switch dito sa ilalim. Itong may dalawang bronze at saka itong kanyang spring dito sa starter, itong push button switch nya. Linisan natin, sain natin ito ng liha at pagkatapos mamaya susubukan natin ito. At ito na mga kaworks, tapos ko nang nalinis at saka naikabit ko na rin. Ngayon susubukan natin itong starter nya kung gagana na ba. Babalik ko lang dito yung battery nya at tapos na rin natin itong napakargahan itong battery nya. At sabi ng nagkakarga ng battery ay 13 volts po yung voltahe niya dito sa battery niya pagkatapos na nakargahan. At ngayon susubukan natin ulit. Kabit ko lang muna itong mga tornilyo niya dito sa kanyang battery back at saka dito sa kanyang battery terminal. Tapos ko nang maikabit yung dalawang battery terminal. Ngayon susubukan natin mga kawork. Subukan natin paandarin kung mag-i-start na ba siya. At ngayon subukan natin i-start. Ayaw pa rin mga kaworks. Oh. Ayan, kumukurap yung neutral light. Namamatay kapag pinindot natin itong starter button switch. Ngayon pa-kick natin sa may-ari. Paandarin natin gamit ang kickstarter niya dito sa kanyang motor. Ayan, umandar na. Ngayon pipindutin natin yung starter button. Ayan, gumagana siya kapag umaandar yung motor. Ibig sabihin sira na yung battery niya. Nagdi-discharge na siya. Papalitan natin niya ng bago. Kaya pala ayaw mag-start kanina kahit na bago na yung starter relay. Kasi nalubat na itong battery niya. Sabay pa lang nasira itong starter relay niya at saka itong battery. Ito yung mahirap dito kapag sabay-sabay na nasira yung pisa kasi napagagastos at saka medyo nata-challenge tayo dito sa ating pagtutroubleshoot. At ayaw talaga gumana itong starter niya dito kasi na-discharge na yung battery niya. Dito natin malalaman na na-discharge yung battery niya kapag pinindot natin itong push button switch. Malalaman natin na mahina na yung battery kapag namamatay yung neutral light indicator. Ayan, kumukurap-kurap siya kapag pinindot natin yung starter switch button. Ayan, kailangan natin itong palitan ng bagong battery para maayos natin. Pero kapag nirekta natin ay iikot itong starter at saka aandar siya kapag nirekta natin yung starter motor niya dito sa kanyang
starter relay. Da-direct natin. Kapag na-direct natin ay aandar siya mga kaworks. At ngayon para masigurado natin na battery talaga yung panghuli na sira dito ay paandarin natin. Tapos i-start. Yan, umaandar siya. Nag-i-start siya kapag umandar. Ngayon temporary kong ilagay itong battery natin. At ito na mga kaworks, pansamantala kong nilagay ko dito yung battery ng motor ko para masubukan natin, para masigurado kung bago bumili ng battery itong customer dito sa kanyang motor kung mag-start na ba siya. Ayan, okay na, mag-start na siya. Okay na itong motor niya, gumana na yung starter motor niya. Tumanda na yung motor ng customer. Ngayon subukan natin ulit. Ayan, okay na, one click na, tumanda na yung motor ng customer. Ngayon pabibilhin natin siya ng battery na bago. At least ngayon okay na mga kaworks. Tatanggalin ko lang itong battery ko dito. At ito na mga kaworks, ito na yung bagong battery na binili ni sir. Basebat yung brand. Kakabit ko lang to. At ayan, nakikabit ko na yung bagong battery. Subukan natin ulit. Ang nangyari pala dito mga kaworks ay sabay na nasira yung starter relay at saka yung battery. Kaya pala ayaw mag-start itong motor ng customer. Okay na. Peace out.